namin na makasama po kayo sa gabing ito para i-celebrate po natin ang Kapaskuhan. Pwede mapapakisabi muna sa katabi niyo sa kanan at kaliwa. Ayan, sabay-sabay po natin sabihin. The reason for this season is Jesus. Amen po ba? Amen. Sinasabi po sa Luke 2 verse 10 to 11, but the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah and the Lord." Amen. Purihin po ang Panginoong Diyos sa gabi ito. And narito po tayo para purihin ang kadakilaan ng ating mabuting Diyos na buhay. Ayan po. So, to remind us po, nasa kabila na tayo makasalanan, nasa kabila lang tayo ay nag-fall short, nagkakamali, meron pong isang Panginoon na ipinanganak para tayo iligtas sa ating kasalanan. Para iligtas tayo sa kamatayan natin. So, samahan niyo po kami sa... Samahan niyo po kami sa gabing ito na umawi sa ating Panginoong Diyos. Bagamat wala po tayong kilig dito, you may use this time po to connect with the Lord. And para kausapin po natin ang ating Panginoong Diyos, para i-lift sa Kanya ang ating mga thanksgiving. Kaya pasalamat natin sa nagdaang taon, sa mga nagdaang araw na nagsasabutin po siya sa ating mga buhay. Jesus.
po ay narito, nakatayo sa sambahan ng Panginoong Diyos, iglesia ng Panginoong Diyos, dahil siya po ay mabuti, amen po ba? Mabuti po ang ating Panginoong Diyos, siya ay buhay, tapat sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, patuloy niyo po ako na samahang umawit sa ating Panginoong Diyos. Let us song be a prayer to God. Hallelujah. Restore ko yung mabuti, tapat sa ating mga buhay. We praise you, Lord. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Sa pag-ibig ko po ng Panginoon, ibuti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. For the last scripture, sabay-sabay po natin pag-ulit. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y hindi nagbabago, mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin nagmamahal. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa Diyos sa Tinatawag po namin si Pastor Amen para po sa COVID. Lord, I pray for Christ, Lord. Ama, salamat ka po, Panginoon. Tunay nga po, Ama, na wala kami pagsasabahin, wala kami ipagpupuri, wala kami magpiling po ng Lord, kundi ikaw yung Diyos ng mga Abraham, Isaac, Jacob, David, Moises, at ang Panginoon. Lord, tinawag ko sila para ikaw muna ng kanilang pagpipilian. Ganun din po, Panginoon, sa mga oras na ito. Naririto po kami upang ikaw ay aming pagpulian, sambahin, pagkakin ng iyong pangalan. Kaya, Lord,
po, O Lord, ng naririto. O na ikaw, Panginoon. Lubusan namin kasiyahan sapagkat muli, ikaw ay po aming tinatato. Lord, ang mga araw na ito, O Lord, amin din inubulta sapagkat sa iyong kapanganakan. Lord, ikaw ang bumaba mula sa kalangitan at ikaw pinanganak sa iyong babae at pinanganak sa sabsaban. Kaya, inubulitan po namin, O Lord, ang araw na Pasko, O Lord. Lord, salamat ka po, Panginoon. Lord, ay ako, Panginoon, sa mga anak mo. Mga nakakahimot sa iyo, Lord, mga kaluluwa na saan. Kahit tulog, isingin mo nga, Panginoon, sapagkat tunay. Wala po ibang aming papupurihan, Lord, kundi Diyos. Diyos ang nagpapaalala sa amin. Lord, matat po kayo sa iyong mga. Salamat ka po, Panginoon, sa aming pagtitipon sa gabi nito. Pagpasan mo nga po, Panginoon, mga anak ni Lord na rin dito. Kawain ang inyong kalwalatian lamang sa Panginoon sa pangyari sa aming kalagitan, Lord. Patunay na ikaw ay naririto sa aming kalagitan. Sapagkat sinabi mo kung mayroon bang dalawa at kung nagpapatipon ng iyong presensya ay nasa amin. Lord, salamat ka po, Panginoon. Wala po kami ibang pagpupurihan sa asabay. Wala po kami ibang tataan. Hindi yung Diyos na siyang lumikha ng lahat ng bagay. Nakikita ba ang rin? Kaya, Lord, salamat nga po, Ama. Marapat karaman po namin pasalamatan. Kapagkat tunay, marapat karaman po rin ang tumuga po at pasasalamat naman. Sama kami sa mga pangalayon at Kristo. Ang lahat po ay magsabi na. Lahat, tayo ay tumayo upang magbigay galang sa salita ng ating Panginoon. Sports teaches teamwork. Get your travel today. Ang ating scripture text po ay matatagpuan po sa aklat ng Lucas, chapter 2, verses 10 to 11. Ang sinasabi po ay, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako ay may dalang mabuting balita para sa inyo na magtutulong ng malaking kailangan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa bayang David ang inyong tagapagligtas, ang Kristo Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pare na po tayo mo. Ayan. Okay. Palakpakan mo natin sa Lord sa pagbabasa ng kanyang kasulatan at to send the message of the Lord for tonight's Christmas Eve fellowship. Ayan, tawagan po natin si Pastor Arnelio Salcedo para pamunan po tayo sa message for tonight. Palakpakan mo natin sa Lord sa buhay ni Pastor. Maraming salamat po, Kuya Homer. Ikaw ay ate Nicole. Parang na naman may magpatawad sa senior citizen, ano? So, ngayon po gabi nito ay naging kaugalian po natin na ating sasabit po ang December 24 ay nagkakaroon po tayo ng Christmas Eve fellowship and party. At sa pagkakataon ito, ay ibigyan natin ng daan ang salita ng Panginoon at ang kanyang mensahe sa ating kalagitnaan. Ang pamagat po ng ating pong mensahe ay Joy to the World. Ayan. At tunay nga po, na dito po sa mensahe ito, ay kinalayan po natin, no?
na maintindihan at bayakan ng malalim ang mahabang kagalakan na nagmumula sa mabuting balita na si Kristo ay isinilang at ma-inspire naman tayo na ang kagalakan ito ay may bahagi natin sa iyo. So, sino sa inyo ang nakatanggap na ng bonus? Taas ang kamay. Pastor, hindi ko mataas. Gusto na eh. Parang lumanting, tapos lumipat. Ganun daw nangyari sa bonus na yun. Sakit lang na, smile, and boost na. So, dito matapos po ang Paskuhan ay ating kong nailuog ang Kapaskuhan sa tinatawag nating kagalakan. At lahat yun ng kagalakan ay yung mga puputik-putikat na ilaw at nandun din po yung tinatawag na mga masasayang awitin at mamaya ay ang aming pong Noche Buena. Ayan. Bakit sinabi niyo yung Noche Buena nakasmile kayo? Ayan, no? Alam ko kung ba't kayo nakasmile, dadalo ka sa aking bahay noon. Joke lang. Okay. So, pero alam niyo po, ang happiness, kung tawagin, tuwing ang Tagalog naman po ay kagalakan, ay kung minsan, parang dumadaan lang. Ano? Sabi sa mga English, fleeting. Okay? Lalo na kung ang ating buhay ay nahaharap sa mga suliranin at mga pang mga mabibigat na hamon sa buhay. No? Pero, noong unang Pasko, ayan, okay, pag-usapan natin yung Pasko. Pastor, kailan po ba talaga pinanganak si Jesus Christ? Ang masasabi ko po ay wala siyang birth record. Nakatulad natin. Ano, yun po yung sabihin. Pero, ayon sa Lucas Kapitulo 2, noong panahon ni Augustus at ang gobernador na si Quirinus, ganun ang paggagawa nila ng tinatawag na pecha. Hindi ka tulad ng pecha natin at panahon na yun. Okay? So, matotoo lang, wala talagang nakakakiyak kung kailan yung araw na yun na ipinanganak ang ating Panginoon Kristo. Kaya nagkaroon kayo ng tinatawag natin mga diba-dibate. Ganitong pecha, sabi, pinanganak si Jesus, December 25, meron sabi April, meron sabi ganitong pecha, ganitong buwan. Okay? Okay lang yan. Pero, meron po nagsasabi na ganito naman. Aba, wala naman pala talagang nakakakiyak kung kailan nga talaga siya pinanganak. Ha? Mabuti pa. Huwag na natin siya ipagdiwag niya kapanganakan niya. Okay? So, yung iba, ayaw na silang ipagdiwag niya kapanganakan ng ating Panginoon dahil baka sila pagkakamali kung kailan yung tiyak na pecha na yun. Okay? To the point na sinasabi nila dahil wala pa kaya, huwag na natin ipagdiwag. Ayan. Kaso, pag ganyan ho, yung ating tinatakbo ng rason, lumalabas na parang hindi pinanganak si Jesus. Dahil na nagsasabi na, hindi siya pinanganak dahil walang makakyak ng kanyang kapanganakan. Yun ang malungkot. Ano? Dahil, sabi ng banal na kasulatan, mayroong mga anghel doon sa pastulan na napakita sa mga pastol.
kanyang ipinakita ang isang malaking kagalakan. Ano po yung kagalakan na yun? Ang kagalakan na isinilang na ang tagapagligtas sa bayan ni David. Isinilang ang tagapagligtas ang Kristong Panginoon. Yun po yung tinatawag ng mga anghel na malaking kagalakan. In-announce nila, binalita nila na ipinanganak na. Okay, so kung ipinanganak na si Kristong Panginoon, ano naman ang dapat ikasiya? Yan, no? Okay? Ay dapat natin ikasiya ay una, sabi nga dito sa talapang 10, ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Yan. Yun po ang damdamin ng mga pastol nung gabi na yun. Aba, nakakita mo sila sa gitna ng kadiliman ng isang spectacular na tanawin. Una ay nag-iisang anghel na nagbalita, pagkatapos ay nakasalak sa anghel naman ang umawit ng Joy to the world, the Lord is the day. Take from natin, para pa dito, pero mensahe, magalaan sa libutan. So, bakit kailangan po natin magala? Dahil may pangontra sa takot. Ano po yung pangontra sa takot na yun? Hindi ko ano, kundi sino. Sino ang pangontra sa takot na yun? Sabi ng mga anghel, isinila ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas. Ngayon po ba? Okay? Yung salitang o yung titulo tagapagligtas, ibig po niyan sa original na wika ay Mesiyas ang tagapagligtas. No? Saan po ililigtas na isinilag na yan at sa katauhan mula sa kasalanan at sa kaparusahan ng kasalanan. Pakasabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag kang matakot. Isinilang na ang tagapagligtas. Okay. Pero yun po ay 2,000 years ago. Hello? 2,000 years ago. Kahit na 2,000 years ago, siya isinilang, yung kung tungkulin niya na tagapagligtas ay sinagawa niya noong dumating po yung tinatawag natin na Semana Santa. Okay? Alam niyo, may nagtanong, ano po ba ang diwa ng Kapaskuhan? Ayun, ano ba ang diwa? Ang tunay na diwa ng Kapaskuhan? Sa inyong pagkakaintindi. Ano po yun? Okay. Para sa akin ba, ang diwa ng Kapaskuhan, hindi lang po sa regalo. Ang tunay po na diwa ng Kapaskuhan po ay yung mismo yung sinilang po sa akin. Okay, sinilang tagapagligtas. Ano pa? Baka meron pa gusto sumagot sa inyo. Okay, kung wala na, ako nasasagot sa tanong ko. Ang tunay na diwa ng Kapaskuhan ay dalawa po lamang. Una, ang diwa ng kagalakan dahil sinilang na ang tagapagligtas. Ang pangalawa ay ang diwa ng kalungkutan. Kapag yung isinilang na tagapagligtas na yan ay mag-aalay ng kanyang buhay upang tayo po ay magkaroon ng buhay na wala natin. Amen po ba? So yun po, ang diwa ng Kapaskuhan, kagalakan at kalungkutan. In-announce
anghel. At yan po ang ating pong nais na maintindihan natin ngayon. Dahil sa Kanya, ang isinilang ang siyang magliligtas sa atin. Kung gano'n, iigil na po natin na iligtas ang ating mga sarili. Ayan. Kasi, kung iligtas natin ang ating mga sarili, walang say-sayan. Kapagkat ang tangi lamang na makapagliligtas sa atin, hindi ang ating sarili, kundi yung isinilang doon sa bayan David, ang Kristong Panginoon. Amen po ba? Okay? Pangalawa, okay, yung source of joy natin, kanina announcement, nabanggit ko na kanina, at ngayon naman yung source of joy. Sa Filipos 4:4, sinasabi dito ay magalang kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalang kayo. So, ang source po ng ating joy ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. True joy is found in a relationship with Jesus. Yung po yung tunay na kagalakan. Okay? Hindi ho sa mamamagitan ng ating mga material possession, no? Yung hawak niyo ang cellphone ngayon, yung latest ba yan? O yan yung natanggap mong regalo mula sa iyong opisina, natanggap mo sa iyong dito, tatay, nanay, daddy, ate, kuya. Alam niyo po, pagkalan isang taon, ang hawak niyong bagong cellphone na yan ay luma na. Tama kayo. Okay? Ha? At hindi na kayo makaprotector, yun pa rin ang hawak niyo. Gusto nyo ay bago na naman. Okay? O kaya yung achievements natin, no? Wala kang masama na magkaroon mo tayo at magsikat mo tayo maka-achieve ng mga milestone ng ating pong buhay. Pero, kung at akala natin ay sa pamamagitan itong mga milestone na ito na ating pong pinagsikapan, magkakaroon tayo ng tunay na kagalakan, nagkakamali po tayo. Kapag batay sa karanasan ng mga katulad nating tao, pag nakamit na natin ang isang pwesto, masaya na ba tayo? Hindi. Gusto natin makaangat pa ulit. Pag nakaangat na, at tanda na, masaya na ba? Hindi. Aangat pa tayo. Okay? At sa totoo lang, yung mga nakaangat na ng sukdulan, akala nila, yun na yung tinatawag na tunay na kasiyahan. Pero, ayon sa patotoo ng mga nandoon na, sabi nila, ganito lang mo yun. Okay? So, yung ina-expect nila na makapagbibigay ng kasiyahan sa kanila ay saglit lamang at hindi lubusan. O kaya ay sa pamamagitan ng tinatawag nating fleeting pleasures. Kaya alam ninyo, ito pong sulat sa mga taga-Pilipos na sinulat ni Apostol Pablo na siya may akda. Siya po ay nagsasabi na madala kayo dahil ako ay masaya rin para sa inyo. Ang totoong sitwasyon niya noong mga panahon na yun, siya po ay nakakulong. Siya po ay patay sarado ng mga awal yung mga. Okay? Wala siyang daya na gumala. Bakit? Sapagkat siya po ay isang preso. Panahon na yun. Pero sa gitna ng ganong sitwasyon, ano po siya? Malungkot o masaya? Masaya. Sapagkat sa kanyang sulat sa mga taga-Pilipos, punong-puno ng kasiyahan at kagalakan ang tema ng sulat niya. Bakit? Dahil
personal na relationship sa ating Panginoong Jesucristo. Okay? Si Jesus ang pinagmumulan ng tunay na kagalakan. Hindi dahil sa kung ano pa man, kundi dahil sa kung sino siya at hindi kung ano ang nararamdaman lamang. Ang pangatlo na gusto ko pong bigyan ng punto at bahagi po ng huling bahagi ng mensahe ng Joy to the World. Una po, Joy to the World as announced, Joy to the World as the source, and now, dahil nasa atin na ang ating Panginoon Kristo, nung tayo po ay magsisi sa ating mga kasalanan at nagsuko ng ating mga buhay, tapos na ba po ba ang kwento? Hindi. Kung napasa atin po yung kung kagalakan, ano ang gagawin natin? Ibahagi natin sa iba. So ngayon pong Kapaskuhan, ang gagawin po natin ay samantalahin natin ang pagkakataon na ibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan sa ating na nagmumula sa ating Panginoong Kristo at naranasan din po naman natin. Okay? Huwag natin sarilinin ngayon pong Pasko. Okay? The best gift na ating po may bibigay sa mga mahal natin sa buhay, sa ating mga anak, sa ating mga magulang, sa ating mga kamag-anak, sa mga kaibigan natin, the best gift is the joy of having a true relationship with our Lord and Savior, Jesus Christ. Okay? Sabi po, tularan po natin yung mga pastor na nung balitaan sila ng mga anghel kaya sinigang na ang tagapagligtas sa bayan ni David at yun po ay ang bayan ng Bethlehem. Pumunta ko sila doon, tinignan nila yung bagong silang. At pagkatapos po nila makita ang bagong silang, anong ginawa nila? Bumalik sila sa kanilang lugar at sila mismo ang nagkwento sa iba na sinilang na ang tunay na pinagmumulan ng kagalakan at tunay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo. Lagi po, minsan, sa isang upuan, tahimik po yung mga naroon. Ano? Okay? Napansin nung bagong dating na mukhang seryoso ang paktan, ang tropa. Kaya anong ginawa niya? Nagbiro siya. At dahil sa pagbibiro niya yun, yung nag-uumpukan na yun ay biglang nag-iba ang kanilang mga damdamin. Mula sa kalungkutan, nauwi sa tawanan, nauwi sa kagalakan, nauwi sa magandang panginipungan. Bakit nagkaganon? Kasi alam niyo po, yung kagalakan, nakakahawa yan. Ewan po ba? Diba? Kung nakakita kayo ng isang tao, nakangiti, masaya, ngayong Pasko, anong ginagawa mo? Ginagawa natin. Binabalik natin yung nakita natin saya sa Kanya. Tama po ba? Okay? Bakit? Sapagkat ang kagalakan po ay nakakahawa. Okay? At kung maghahawa din ka naman tayo, no? Kung saan ang sipon o lagnat. Kundi, ang ihawa natin sa iba ay
kagalakan, ang tunay na kagalakan ng isang relasyong totoo sa ating tagapagligtas na si Jesus Cristo. Amen po ba? So, ngayon po, Tuhan, nakita po natin na ang kagalakan ay ibinalita pamagitan po ng mabuting balita ng kapanganakan ng ating Panginoon Kristo. At hindi lang po siya ay binalita, kundi ang tunay na kagalakan ang nag-aaluda sa atin upang sa mga pagsubok ng buhay, tayo po ay magtagumpay dahil sa tinatanganan po natin ang mga pangako ng Diyos sa ating mga buhay. At higit sa lahat, ang tunay at nararanasan nating kagalakan ang siyang nagtutulak at magtutulak sa atin na ihawa natin sa iyo. So ngayon pong Kapasuhan at sa ilang pang mga araw na natitira sa taong 2025, mga kapatid, maghawa naman kayo. Okay? Ano ang ihahawa natin sa iba? Ang kagalakan na ating napangkan sa ating personal na relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Amang sa langit, salamat po. Maraming salamat po. Sapagkat 2,000 taon na nakaraan, mga anghel ang nagbalita. Ang mga nakaalam nito ay ang mga ordinaryong pastor. Ngunit sila ay ang naging unang mga bisita ng bagong silang na tagapagligtas. Panginoon, hindi po namin kayang balikan ang puntahan ng Bethlehem. Pero isa lang ang alam namin, Panginoon. Ilalangin kayo na Panginoon ang tagapagligtas ng aming buhay upang ngayong Pasko ito kami po ay mapuno ng kagalakan at panghawa